Itinuturing ng marami na isang fiesta ang eleksyon sa Pilipinas. Pinapalamutian ng mga kalsada ng mga banderitas, nagsasagawa ng mga pagtitipon, may mga sayawan, at kantahan. Masaya, maingay, makulay, at kung minsan, magulo. Kanya-kanya ang gimmick ng mga kandidato para magpapansin at makuha ang atensyon ng mga botante. Kung minimin mo anong karakteristik ng campaign, parang piyesta pa rin, Minsan nagdadala pa ng banda, may hati-hatihan, dadala ng mga artista. Minsan sila mismo, sumasayaw na at tumakanta kahit mas hindi sintonado. Kasi yan din naman ang gawin pag piyesta, magdadala ka ng artista, may mga pa-contest pa nga. Upang mapanatili ang kaayusan ng isang malafiestang eleksyon, ipinapatupad ng Commission on Elections ang COMELEC Resolution 9615 o ang Campaign Guidelines. Kasi kung walang campaign guidelines, di walang rules. Kung walang rules, di kaguluhan ito. Diba? Because there is a need to regulate how the campaigns are run. Pinagtitibay ng mga nasabing guidelines ang Republic Act No. 9006 o ang Fair Elections Act. Nilalayon ng Fair Elections Act ang isang maayos, mapayapa, tapat, patas at mapagkakatiwalaang eleksyon. Kailangan bigyan ng parameters para sa kanilang kampanya, otherwise magkakanya-kanya sila. At pag nagkanya-kanya sila, ang tendensiya niyan or ang peligro talaga diyan magiging pera-pera ang labanan. Nabibigyan ng malaking tsansa sa eleksyon ang mga kandidatong katulad nina Attorney Samson Alcantara at Christian Senieres. Sa tingin ko po yan, to level the playing field. Because it truly equalizes the contest. They have a mandate to make the elections fair and clean. Itinatalaga kasi ng campaign guidelines ang mga alituntunin na dapat sundin ng mga kandidato sa panahon ng pangangampanya, mula sa tradisyonal hanggang sa online campaigning. Isa sa mga ito ang sukat o laki ng posters at kung saan-saan lamang ito dapat ipaskil o ilagay. Nakasaad na hindi dapat hihigit sa 2x3 feet ang laki ng individual posters. Ipinagbawal rin ng COMELEC ang pagpapaskil sa ilang pampublikong lugar katulad ng poste ng kuryente, puno, mga pader at maging sa mga pampublikong sasakyan. Kung walang restriction na ganyan, yung mga mayayaman na politiko, mga dynasty na yan, di alalaki na mga tarpaulin nila. Kaya nagpapasalamat ako sa COMELEC. Nililimitahan din ang pagpapalabas ng mga patalastas ng mga politiko sa telebisyon at sa radyo. Ayon sa campaign guidelines, mayroon lamang ang mga senador at party list na 120 minutes sa TV habang 180 minutes naman ang sa radyo. Bibigyan naman ng pagkakataon ang lahat ng mga kandidato upang makapagpalabas ng kanilang sari-sariling patalastas sa telebisyon. Ito ay sa tinatawag na COMELEC R. During the 5th and 10th week lang, o baka i-adjust ng COMELEC, may mapapanood din kayong mga TV ads namin. Libre kasi. Yung during the COMELEC hour, they have notified us na ibigay na kung ano man yung pwedeng ilabas doon, and they will look for yung slot. And we are very thankful. Dati wala namang ganun . Sa unang pagkakataon naman, kokontrolin ng COMELEC ang online campaigning ng mga kandidato. Itinakda ang sukat ng mga litrato o banners na maaaring i-post sa internet. Ngunit nakikita ng Kabataan Party List na hindi papasok sa mandato ng COMELEC ang pagreregula sa online na pangangampanya. Gumawa ng guidelines sa COMELEC nang walang basis in law. Kasi hindi pa naman contemplated under the Fair Elections Law yung internet propaganda. Sa kabila nito, naging katuwang ng COMELEC ang mga online users sa pagbabantay ng mga kandidatong lumalabag sa guidelines. Para ma-reinforce yung link between losing an election and violating campaign rules. Okay? Because the people who are reporting are likely not to vote for the people who are violating.
Sa obserbasyon ng isang political analyst na si Ramon Casiple, naging mas mahigpit ang COMELEC sa pagpapatupad ng campaign guidelines ngayong taon. Mas stricto, definitely, kaysa sa mga nakaraang taon. Although may mga pagtatangka din na magkaroon ng strictong guidelines before, nagtutuwid din yata ang COMELEC na sarili. Kasi itong mga guidelines na nilabas nila, ito yung mga matagal na naming in-expect na dapat gawin. Ngunit sa kabila ng mas mahigpit na pagpapatupad ng COMELEC, may mga kandidato at mga party list pa rin na lumalabag sa mga nasabing alituntunin. Kada isang paglabag, pinadadalhan ng COMELEC ng isang notice ang isang kandidato o party list. One instance is one count. One count is one offense. One offense means disqualification. Naging matunog sa mga balita ang paglabag umano ni senatorial candidate Jamby Madrigal. Ginamit ni Madrigal ang ilang social networking sites upang magparaffle ng isang iPad. Well, we did ask her to explain why she shouldn't be cited for an election offense. One of the things that we mentioned was that this was possibly an instance of vote buying. So, as far as I know, she has given her response, and it is now with the Bank to to evaluate her response and to see whether or not it's valid or whether or not it holds up. Agad naman tinanggal ng nasabing kandidato ang kanyang paraffle nang may mag-report ukol dito sa COMELEC. Depensa ni Madrigal, hindi raw siyang nagsagawa ng raffle kung hindi ang kanyang mga volunteers. When I give you a notice, you are given 3 days to take it down, which means that if someone put a poster with your face on it, it doesn't necessarily follow na ikaw kagad ang makukulong. You are just given the opportunity to prove that it is not yours. If you don't take that opportunity, if you don't take advantage of that grace, then it becomes yours. Isa naman ang Kabataan Party List na humarap sa NBank kung saan meron umano silang 4 notices. In fact, we had removed all the posters within the 3-day period. So, isasabi kasi sila, when they inspected on the 4th day from notice, para may nakita pa daw sila along PGH. Ang sinasabi namin dyan, on the 3rd day ng notice, meron kami yung proof na tinanggal na namin. So, kung ano man yung nakita nyo on the 4th day of your inspection, parang those might have been new posters which ought to be subject to a new notice. Kung mapatunayan na walang ginawa ang isang kandidato o party list sa mga ipinadalang notice ng COMELEC, maaaring madiskwalipika at hindi na makapaglingkod sa bayan ng mga kandidato. And an election offense will result in disqualification, which is a concrete consequence of violating the rules. Disqualification for a candidate, for a politician, that's that's the only consequence that matters. Right? That they can't run for office, that they can't vote, they will be denied the opportunity to serve the public. Simula nang maisabatas ang Fair Elections Act noong July 2000, wala pang kahit sinong naparusahan ng diskwalifikasyon. Kaya naman inaanyayahan ang lahat na maging mapagmatsyag dahil sa hulit-huli, ang mga mamamayan pa rin ang maghuhusga kung sinong dapat madiskwalipika at kung sino ang dapat maglingkod sa bayan.